Kumusta po? Ngayon, bago ang lahat, huminga na muna kayo ng malalim. Dahil ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, naku, maghanda kayo ng high blood medicine dahil siguradong mangangalit ang mga ngipin nyo sa gigil. Ang pamagat ng ating nobela, Revenge of a Battered Wife. Guys, seryosong usapan. Ilang beses na ba tayong nakabasa ng bida na inaapi, binubugbog ng asawa, tapos sa huli, magpapatawad din kasi mahal niya? Naku, ibahin niyo si Rosana. Dahil sa kwentong ito, walang martir-martir. Ang bidang babae natin dito, matapos iwanang duguan, ang nag-aagaw buhay ng asawa niyang si Demetrio. At nang kabit nito na may mukhang anghel pero ugaling demonyo na si Angelica. Bumangon siya at ang pagbabalik niya, walang takot, walang inuurungan at walang sasantuhin. Kung naging impyernong buhay niya noon, nagagawin niyang mas sunog pa sa impyerno ang buhay ng mga umapi sa kanya. Kaya wag na nating patagalin ito, i-ready inyong mga earphone, maupo ng maayos at sabay-sabay nating pakinggan ang marahas at nakakatindig na balahibong pagbabalik ng isang reyna. Isang nobela ng dugo, luha at marahas na pagbabalik. Akala nyo ba natatapos ang lahat sa isang liblib na bangin at dugo ang katawan? Nagkakamali kayo dahil ang buhay na kinuha nyo sa akin ay kukunin ko ng may kasamang interes. Si Rosana ay ang perpektong definisyon ng isang martir na asawa. Titiis niya ang bawat tadyak, sampal at pagmura ng kanyang asawang si Demetrio. Ginawa niyang tahanan ng isang impyerno sa ngalan ng pag-ibig, ngunit ang mitya ng kanyang pasensya ay tuluyang naputol nang pumasok sa eksena si Angelica. Ang pinsang kinupkup niya na may mukhang malaanghel, ngunit may kaluluwang mas masahol pa sa demonyo. Sa mismong kama ni Rosana, walang kasing garapal na nagtalik ang dalawa. At sa gabing natuklasan niya ang lahat, isang marahas na bugbog ang sinalubong sa kanya ni Demetrio, habang si Angelica ay nakatayo sa gilid, kumahagik-hik at nag-enjoy sa bawat patak ng dugo mula sa sugatang katawan ni Rosana. Iniwan siya ng dalawa sa isang madilim na bangin, duguan, nag-aagaw buhay at tinititigan ang kawalan. Akala nila Demetrio at Angelica perpekto ang kanilang krimen. Akala nila tapos ng kwento ng basahang asawa, ngunit nagkamali sila. Dahil masama ang damo, pero mas masamang isang babae binalata ng dangal at iniwan upang mamatay. Makalipas ang ilang buwan, isang misteryoso at makapangyarihang bilyonaryo ang babalik sa lungsod, si Roxanne Velez. Siya ay mayaman, walang kinatatakutan, walang inuurungan at may mga matang mas malamig pa sa yelo. Sa likod ng marangyang terno at nakakatunaw na ganda ay nag-aalab na kaluluwa si Rosana. Isa-isa niyang babawiin ang lahat. Ang kumpanya ni Demetrio, ang kanyang mga ari-arian at ang natitirang katinuan ng dalawang nagtaksil sa kanya. Sa larong ito, walang salitang patawad, walang batas trapiko sa daan ng kanyang paghihiganti. Hihilahin niya sina Demetrio at Angelica pababa sa kailaliman ng impyerno kung saan sila gustong mabulok. Kumanda ka Demetrio, manginig ka Angelica dahil ang asawang binugbog at minaliit ninyo ay magiging mitya ng inyong brutal na katapusan. You broke my bones, you spilled my blood. Now I'll break your lives. Rosana's POV. Lasang kalawang, yung malapot na likido na unti-unting dumadaloy mula sa gilid ng labi ko. Pababa sa aking leeg. Dugo ko yan. Ilang beses ko na ba itong nalasahan sa loob ng 3 taon na pagsasama namin ni Demetrio. Hindi ko na mabilang. Ang akala kong prinsipe na magliligtas sa akin mula sa kahirapan ay siya palang halimaw na kikitil sa natitira kong pagkatao. Sumagot ka Rosana. Ang lakas na ng loob mo na talikuran ako habang nagsasalita ako Isang maring sabunot ang naramdaman ko. Halos matanggal ang anit ko sa lakas ng pagkakahila ni Demetrio sa buhok ko paitaas. Napatingala ako sa kanya. Ang gwapo niyang muka na minsan kong minahal ay pinalitan ng itsura ng isang demonyo. Lumalabas ang mapanghi at nakakasukang amoy ng alak mula sa hininga niya. Nanilisik ang mga mata niya tila naghahanap ng buhay na pupuksain.
Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakaluhod ako sa malamig na sahig ng aming marangyang silid-tulugan, hindi ako umiiyak dahil sa takot. Umiiyak ako sa galit sapagkat hindi kalayuan sa amin, nakaupo sa gilid ng aming kama. Sa mismong kama kung saan kami nangako ng tapat na pagmamahalan ay si Angelica. Si Angelica, ang pinsan kong ulila na kinupkup ko dahil sa awa. Ang babaeng may malaanghel na muka, may maamong boses ngunit may kaluluwang mas maitim pa sa uling. Nakasuot siya ng manipis na silk robe na pag-aari ko. Hawak niyang isang baso ng mamahaling alak at dahan-dahang umiinom habang pinapanood ang bawat pag-asinta sa akin ni Demetrio. Hayaan mo na siya, babe. Baka mamatay yan. Mahirapan pa tayo na magtago ng bangkay. Wika ni Angelica sa malambing at tila naglalambing na boses. Ngunit ang kanyang mga mata nagniningning sa tuwa. Nakita ko ang palihim ng ngiti sa gilid ng mga labi niya. Kulang na lang ay pumalakpak siya sa galing ng palabas na pinapanood niya. Rinig mo yun? Mas mabait pa sa yung pinsan mo. Sigaw muli ni Demetrio. Binitawan niyang buko sabay silya na isang malakas na sampal sa aking kaliwang pisngi. Pak! Ang tunog na yun ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumama ang mukha ko sa sulok ng wooden nightstand. Naramdaman kong pagputok ng aking kilay. Gumuhit ang init ng dugo sa aking paningin. Lumabo ang paligid, ngunit ang galit sa puso ko ay mas lalong naging malinaw. Demetrio, tama na. Bulong ko. Ang boses ko hindi na galing sa isang nagmamakaawang asawa. Galing ito sa isang pagod na leon. Pagod na akong maging mabuti. Pagod na akong umunawa. Pagod na ako na maging basahan sa pamamahay na. Ako naman ang nagpatayo gamit ang pawis ko. Lumapit si Angelica sa akin, dahan-dahang humakbang gamit ang kanyang hubad na mga paa. Umupo siya ng bahagya sa harap ko. Pilit na inaangat ang aking baba gamit ang kanyang mga daliri na may pulang. Ang bango ng pabango niya ay nakakaduwal. Pabango ko rin yun na hiningi niya noong nakaraang buwan. Kawawang Rosana, panggagaya niya sa tono na nakakaawa pero dumiin ang kuko niya sa sugat ko sa mukha. Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang basang sisiw. Sa akin na ang asawa mo, Rosana. Sa akin na ang bahay na to. Sa akin ang lahat ng luho mo. Wala ka ng silbi, isang baog at walang kwentang asawa. Tinitigan ko si Angelica ng diretso sa kanyang mga mata. Walang kurap, walang takot. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas ng tingin. Ang takot na lagi nakabalot sa akin sa tuwing nagtataas ng kamay, si Demetrio ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at mapanganib na pakiramdam. Akala mo ba? Nananalo ka na? Bulong ko sa kanya bago ko siyang nginitian ng dugo ang ngiti. Anong sabi mo? Buliw ni Angelica. Halatang nabigla sa kawalan ko ng takot. Bago pa siya makakilos, ginalaw ko ang aking kanang kamay. Mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Ang kamay niyang nakahawak sa baba ko at buong lakas ko itong pinaluwal at binalik ko pabaligtad. Ah! Demetrio! Ang kamay ko! Tulungan mo ako, papatayin niya ako! Tili ni Angelica na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bumagsak siya sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang nabaling pulso, namimilipit sa tindi ng sakit. Ang malaanghel niyang muka ay napalitan ng hilakbot. Tangina mo ka, Rosana! Galit na sumugod si Demetrio. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata dahil nasaktan ng kanyang kabit. Buong lakas niyang sinipa ang kanyang sapatos sa aking tiyan. Nawalan ako ng hangin, parang gumuho ang buong tadyang ko sa tindi ng impact. Binuhat niya ako sa leeg at tila isang sako ng bigas habang ako ay naghahabol ng hininga. Dinala niya ako patungo sa balkonahe ng aming silid-tulugan. Binuksan niya ang glass door at walang awang inihagis ang katawan ko sa ere. Nahulog ako mula sa ikalawang palapag. Ang pakiramdam na walang hawakan, ang tunog ng hangin sa aking tenga at ang marahas na paglagapak ng aking likod sa semento ng hardin sa ibaba. Narinig kong pagkabali ng sarili kong mga buto. Hindi ko na maramdaman ang aking mga binti. Ang dumi at damo ay napuno ng sarili kong dugo habang unti-unting nagdidilim ang aking paningin at bago pa tuluyang sumuko ang aking katawan, tumingala ako. Nandoon silang dalawa, nakadungaw mula sa itaas ng balkonahe.
Si Demetrio na may hawak pang baril at si Angelica na nakasandal sa kanya habang nakangisi sa kabila ng sakit ng kanyang kamay. Naniniwala silang tapos na ako. Naniniwala silang patay na ang basahang si Rosana. Pumikit ako, ngunit bago tuluyang lamunin ang kadiliman ng aking isip, isang panunumpa ang tinaga ko sa aking kaluluwa. Demetrio, Angelica, tandaan ninyo ang gabi na ito. Dahil itong huling gabi na iiyak ako sa harap ninyo. Kung mamamatay man ako ngayon, sisiguraduhin ko na babangon ako muli sa impyerno upang higit pa sa kamatayan ang isusukli ko sa inyong dalawa. Ang unang naramdaman ko paggising ko ay ang amoy ng antiseptic, chlorine at ang nakakabinging tunog ng isang heart monitor. Sinubukan kong iatungal ang aking katawan ngunit isang matinding rurok ng sakit ang gumuhit mula sa aking gulugod, paakyat sa aking utak. Napasigaw ako pero walang boses na lumabas sa aking mga labi. Tanging isang paus at tuyong hangin. May tubong nakasaksak sa aking lalamunan. Ang buong katawan ko ay nakabalot sa puting benda. Parang isang bangkay na hinukay ngunit pilit na ibinabalik sa mundo ng mga buhay. Huwag kang malikot, Iha. Ligtas ka na. Isang malalim, bariton at may otoridad na boses ang narinig ko mula sa aking tabi. Pilit kong ibinaling ang aking paningin kahit na dumiin ang sakit sa aking leeg. Isang matandang lalaki na may mapuputing buhok ngunit may napakatikas na tindigang nakatayo doon. Siya si Don Fernando Velez. Isang kilalang bilyonaryo na nagmamay-ari ng mga barko at real estate sa buong Asya. Ayon sa kanya, nakita ako ng kanyang mga tauhan sa ilalim ng bangin. Duguan, basag ang mga buto at halos nilalantakan na ng mga insekto. Akala nila isa na akong malamig na bangkay, ngunit nang makita nila na gumalaw ang aking daliri, agad nila akong isinakay sa kanyang pribadong chopper patungo sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Isang buong buwan ako nakaratay sa intensive care unit habang ang aking mga buto ay unti-unting hinuhubog ng mga bakal at semento ng scientificong medisina. Ang aking puso naman ay unti-unting naging bato. Sa bawat gabi na sumasakit ang aking mga sugat, ang mukha ni na Demetrio at Angelica ang nakikita ko. Ang kanilang mga tawa, ang tunog ng kanilang pagtatalik sa aking kama at ang marahas na pagbabalibag sa akin sa balkonahe. Iyon ang nagsisilbing gasolina ko para mabuhay. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi hanggat hindi ko nakikitang gumagapang sa lupa ang mga hayop na nagpahirap sa akin. 4 na buwan pa ang lumipas. Sa tulong ng pinakamagagaling na plastic surgeon na binayaran ni Don Fernando na itinuring na akong parang sariling anak dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya noong araw, ang aking muka ay muling nabuo. Ngunit hindi na itong mukha ng mahinhin at takuting si Rosana. Ang mukhang nasa harap ng salamin ngayon ay mas matatalas na anggulo, matatayog na cheekbones at mga matang tila kayang pumatay sa isang tingin lang. Pinagupitan ko ang aking buhok ng maikli at pinakulayan to ng asero o kulay abo. Wala na si Rosana Valdez. Patay na siya sa bangin. Ang nakatayo ngayon sa marangyang penthouse na ito ay si Roxanne Velez, ang nag-iisang tagapagmana ng Velez Empire. Handa ka na ba, Senyora Roxanne? Tanong ni Marco, ang aking personal na bodyguard at kanang kamay na binigay sa akin ni Don Fernando. Si Marco ay isang dating elite military officer, tapat at walang kinatatakutan. Higit pa sa handa, Marco. Malamig kong sagot habang sinusot ang isang pulang lipstick na tila kulay ng sariwang dugo. Tumingin ako sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Kumusta ang aking mahal na asawa at ang kanyang munting ahas? Isang tipid ng ngiti ang sinupli ni Marco bago inabot sa akin ang isang makapal na folder. Gaya ng inaasahan mo, senyora, matapos mong palihim na i-pull out ang lahat ng shares ng mga kliyente nating kontrolado sa kanilang kumpanya, nabaon sa utang ang Valdez Logistics. Kulang na lang ay ideklara nila ang bangkarote. Ang balita ko, ibinenta na rin ni Demetrio ang ilan sa kanyang mga sasakyan para lang mapanatiling bukas ang kumpanya. At ang mas maganda, naghahanap sila ngayon ng isang malaking investor na sasagip sa kanila mula sa paglubog. Natawa ko ng bahagya, isang tawa na walang kahit na anong emosyon kundi purong pang-uuyam. Talaga, naghahanap sila ng tagapagligtas. Kay daling kausap, humakbang ako patungo sa malaking salamin ng bintana ng penthouse. Tanaw ang buong syudad ng Maynila. Sa ibaba, alam kong nandun sila.
Nagpapakasasa sa natitirang sandali ng kanilang huwad na karangyaan habang unti-unting sinasakal ng utang. Ipadala mo ang ating opisyal na proposal sa opisina ni Dimitrio Marco. Sabihin mo ng kumpanyang Vanjas Holdings, isang subsidiary ng Veles Empire, ay handang mag-invest ng 50 million pesos para bilhin ang 50% ng kanilang shares. Utos ko habang dahan-dahang pinipitpit ang isang basong kristal sa aking kamay. Masusunod, senyora. Sigurado po nakakagat sila sa pain. Desperado na si Dimitrio. Sagot ni Marco. Gusto ko silang maging desperado. Gusto kong makita kung paano luluhod si Dimitrio sa harap ko para lang sa pera. Gusto kong makita kung paano mangangatog ang malaanghel na mukha ni Angelica kapag naramdaman niyang ang impyernong ginawa nila sa akin ay unti-unti nang lumalamon sa kanila. Humarap ako kay Marco. Ang aking pulang high heels ay lumika ng isang matalim at nakakakilabot na tunog ng sahig. Ihanda mong sasakyan bukas, Marco. May dadaluhan tayong pulong. Panahon na para muling magkita ang aking asawa. Dimitrios POV. Ayusin mo naman ang kweli mo, Dimitrio. Kailangan magmukha tayong kagalang-galang sa harap ng bilyonaryong ito. Ito na lang ang huling pag-asa natin. Irritableng boses ni Angelica ang bumasag sa katahimikan ng aming boardroom. Alam ko, huwag mo kong utusan, Angelica. Nai-stress na nga ako eh. Asik ko sa kanya habang marahas na inaayos ang aking mamahaling necktie. Pawis na pawis ang aking mga palad. Nitong mga nakaraang linggo, tila may kung anong sumpa ang dumapo sa Valdez Logistics. Isa-isang nag-alisa ng aming mga major clients at ang mga bangko ay sunod-sunod na nagpadala ng demand letters. Kung hindi darating ang investor mula sa Vanjas Holdings ngayon, bukas na bukas ay kukunin ng bangko pati ang mansyon tinitirhan namin. Tumingin ako kay Angelica, nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress. Mukhang inosente at parang isang berhen, ngunit ang totoo ay panayang tapik ng kanyang mga paa sa sahig dahil sa nerbiyos. Isang buwan na nakalipas mula nang itapon namin ang dugo ang katawan ni Rosana sa bangin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahanap ng mga otoridad ang kanyang bangkay. Kaya idineklara na lang namin siya na missing. Walang nakakaalam sa ginawa namin. Malinis ang krimen. Pero bakit pakaramdam ko may kulang na nakatitig sa akin mula sa dilim? Bumukas ang pinto ng boardroom. Unang pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at may earpieces. Mga bodyguard, sumunod ang isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha. Si Marco, ang representative ng kumpanya. At sa huli, pumasok ang babae na nagpabago sa takbo ng hangin sa loob ng silid. Nakatigil ang mundo ko. Ang aking puso'y tila hinawakan ng isang malamig na kamay at piniga ng buong lakas. Ang tindig niya, ang paraan ng paghakbang ng kanyang pulang high heels. At ang mukhang yun. Rosana, ang pangalan ng aking pinatay na asawa ay kusang lumabas sa aking mga labi. Nabitawan kong ballpen na hawak ko't napaatras ako hanggang sa tumama ang aking hita sa lamesa. Napalingon din si Angelica. Nanlaki ang kanyang mga mata na pasingha at agad na napahawak sa kanyang kaliwang pulso. Ang pulso na nabali ni Rosana noong gabing yun na hanggang ngayon ay may marka pa ng pilat. Ang babaeng nasa harap namin ay dahan-dahang huminto. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Walang kahit na anong takot, walang kahit na anong gulat. Ang kanyang maikling kulay aserong buhok ay lalong nagpadilim sa kanyang aura. Ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang mga matang yun ay kapareho ng kay Rosana, ngunit mas malamig pa ito sa yelo at may dalang kamatayan. Sino? Ako ba ang tinutukoy mo, Mr. Valdez? Isang boses ang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ay suwabe, malalim at puno ng otoridad, malayo sa matinis at takuting boses ng dating Rosana. Dahan-dahan siyang naupo sa dulo ng mahabang lamesa, pinagkrus ang kanyang mga binti at sumandal. Ako si Roxanne Valdez, ang CEO ng Vanjas Holdings, at sa tingin ko, nagkakamali ka ng taong tinatawag. Sino si Rosana? Ang yumaang asawa mo na balito kay binaliwala mo. Imposible! Bulong ni Angelica na halos mawala ng kulay ang muka. Mas lalo siyang namutla na mapansin ang sugat sa kilay ng babae. Isang maliit at tila mamahaling pilat na eksaktong-eksakto sa lugar kung saan ko pinukpok si Rosana. Dimitrio! Siya yan! Siya si Rosana! Nabuhay siya! Hihilahin sana ako na Angelica para magtago sa likod ko. Maupo ka, Angelica.
Huwag ka mag-iskandalo sa harap ng kliyente. Pigil ko sa kanya sa pamamagitan ng madiin bulong. Kahit ng sarili kong tuhod ay nanginginig na. Tinignan kong muli ang babaeng nagpapakilalang Roxanne. May pagkakahawig, oo, pero ang Rosana na asawa ko ay isang basahan. Isang babaeng umiiyak kapag sinisigawan ko. Isang asawa na gumagapang sa sahig kapag sinasaktan ko. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay mukhang kayang bilhin ang buong pagkatao ko sa isang pitik lang ng daliri. At higit sa lahat, ang mukha niya ay mas makinis, mas matapang ang mga anggulo, gaya ng mga mayayamang aristokrata sa abroad. Ipagsuman po ninyo, Miss Velez. Pilit kong binalik ang aking professional na boses, bagamat may panginginig pa rin. Kamukha mo lang kasi ang aking asawa na kasalukuyang nawawala. Ngumiti si Roxanne, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting nagdala ng kilabot sa aking gulugod. Ganun ba? Well, marami talagang namamatay sa maling akala, Mr. Valdez. Makahulugan niyang sagot habang dahan-dahang tinapik ang folder ng kontrata sa lamesa. Nandito ako para sa negosyo at hindi para makipaglaro sa mga multo ng nakaraan mo. 50 million pesos. Kapalit ng kontrol sa kalahati ng kumpanyang ito. Pipirmahan niyo ba ito o hahayaan ko na lang kayong mabulok sa utang? Tumingin ako kay Angelica na patuloy na nakatitig kay Roxanne na parang nakakita ng totoong demonyo. Tumingin ako sa kontrata. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay kami. Kahit na may takot sa puso ko, kinuha kong panulat. Hindi ko alam, sa bawat paglapit ng dulo ng ballpen sa papel, ay ang dahan-dahang pagsuot ng aking leeg sa bitag na siya mismo ang naghanda. Rosana's POV. Ang tunog ng mamahaling ballpen ni Demetrio habang pumipirma sa kontrata ay musika sa aking tenga. Kitang-kita ko ang butil-butil na pawis na gumagapang mula sa kanyang sintido pababa sa kanyang panga. Ang pangang ilang beses kong gustong baliin. Desperado, nilalagdaan niyang sarili niyang hatol ng kamatayan nang may kasamang ngiti ng kaluwagan. Isang kasiyahan ang makatrabaho ka, Miss Velez. Wika ni Demetrio pagkatapos ng pirmahan, sabay abot ng kanyang kamay para sa isang handshake. Tinignan ko ang kanyang palad, yan ang kamay na madalas nakakuyom kapag tumatama sa aking sikmura. Dahan-dahan ko itinaas ang aking kanang kamay, ngunit sa halip na abutin ng sa kanya, kinuha ko ang aking mamahaling baso ng tubig at uminom ng kaunti. Isang garapalang pag-atake sa kanyang ego, bahagyang napatras ang kanyang kamay. Namula ang kanyang muka sa kahihiyan ngunit pinili niyang manahimik dahil hawak ko ang natitirang hininga ng kanyang kumpanya. Ang pera'y papasok sa account mo bukas, Mr. Valdez. Siguraduhin mo lang na bawat sintimo'y mapupunta sa operasyon at hindi sa pagbili ng mga alahas ng kung sino-sino. Makahulugan kung saan habang nakatitig ng diretso kay Angelica na kanina pa hindi mapakali. Kinabukasan hindi ko na pinalipas ang oras. Alam ko ugali ni Angelica na mag-shopping kapag nakaramdam ng stress at gamit ang GPS tracker na palihim na nilagay ni Marcos sa sasakyan ni Demetrio, natuntun ko siya sa isang high-end boutique sa Bonifacio Global City. Pumasok ako sa boutique na may kasamang 2 bodyguard. Agad na nagbaw ang mga sales lady sa akin dahil sa aurang dala ko. Doon, sa dulo ng silid nakita ko si Angelica. Hawak-hawak niyang isang limited edition ng pulang gown na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Mukha siyang reyna sa sarili niyang isip. Pumipili ng luhong binabayaran ng perang ninakaw sa akin. Humakbang ako patungo sa kanya. Ang tunog ng aking stiletto na makinis na sahig ay tila ba countdown ng kanyang oras. Bago pa niya maisukat ang gown, maras ko itong hinila mula sa kanyang kamay. Ikaw? Gulat na tili ni Angelica. Nang lumarawan ang mukha ko sa kanyang paningin, nabitawan niyang kanyang designer bag. Anong karapatan mo na kunin yan? Nauna ko dito. Ang gown na ito ay para sa mga totoong mayayaman, Angelica. Hindi para sa mga basurang nagkukunwaring elitista. Malamig kong sagot habang tinatapon ng gown sa sahig at tinapakan nito ng aking sapatos. Gaga ka! Huwag mo kong Rosana! Alam kong ikaw yan! Huwag mo kong maartehan ng peking pangalan mo! Asik niya. Sinusubukan lakasan ng loob ngunit ang kanyang nalilisik na mga mata ay may halong matinding takot.
Lumingon siya sa mga sales lady. Security! Paalisin yung baliw na to! Ngunit walang kumilos sa mga staff. Sapat ng isang senyas ng aking daliri kay Marco para ipakita sa manager ng butik ang black card ng Velez Empire. Isang card na kayang bilhin ng buong establishmento sa loob ng 5 minuto. Gusto mo akong hamunin, Angelica? Lumapit ako sa kanya. Dumiin ang aking mukha sa tabi ng kanyang tenga at sapat lang para maamoy niya ang mamahaling pabango na dati niyang ninako sa akin. Kung ako si Rosana, anong gagawin mo? Isusumbong mo ko sa asawa ko? Sige, tawagan mo si Demetrio. Tingnan natin kung makakasagot siya. Anong ibig mo sabihin? Kabado niyang tanong. Marco, execute. Simpleng utos ko. Nilabas ni Marco ang kanyang tablet at may pinindot. Sa pagkakataong iyon, tinawagan kong aking contact sa Central Bank na may hawak sa mga accounts ni Demetrio. Dahil sa mga nakatagong sugnay sa kontratang pinirmahan niya kahapon, may kapangyarihan ng Vanjas Holdings na maghain ng temporary freeze sa lahat ng kanyang assets kung may hinala ng money laundering. Isang ebidensya ako mismo nag-imbento gamit ang mga lumang records ng Valdez Logistics. Ilang sandali pa'y binigay ni Angelica ang platinum credit card ni Demetrio sa cashier para bayaran ng iba pang mga gamit na pinili niya. I'm sorry ma'am, decline po, sad ng cashier. Ano? Subukan mo ulit. Maraming laman yan. Singal ni Angelica. Decline pa rin po ma. Account frozen ang nakalagay. Natawa ko ng malakas. Isang nakakatakot at nakakakilabot na tawa na bumasag sa karangyaan ng butik. Lumapit ako kay Angelica na ngayon ay pulang-pula na sa matinding kahihiyan. Habang pinapanood kami ng iba pang mga mamayamang mamimili. Mukhang kahit ang makina ay alam na isang huwad ang gumagamit. Panunuya ko. Wala ka ng pera, Angelica. Wala na kayong pera ni Demetrio. Basura ka na ulit. Hayop ka! Sa sobrang galit at hiyang nararamdaman, itinaas ni Angelica ang kanyang kanang kamay upang ihampas ang isang malakas na sampal sa aking mukha. Ngunit, hindi na akong lumang Rosana. Bago pa man dumapong kanyang palad sa balat ko, mabilis ko tong sinalo sa ere gamit ang aking kaliwang kamay. Dumiin ang aking pagkakahawak sa kanyang pulso. Ang mismong pulso na nabali ko noon, narinig kong mahina niyang ungol sa sakit. Ginamit kong aking momentum, hinila ko siya paitaas at gamit ang aking kanang kamay ay binalibag ko ang isang napakalakas na sampal na nagpatunog sa buong butik. Napatalsik si Angelica sa sahig, sumubsob ang mukha niya sa carpeted floor. Nagulo ang kanyang buhok at dumugo ang gilid ng kanyang labi. Ang kanyang malaanghel na mukha ay napuno ng hilakbot habang nakatingala sa akin. Umalis ka sa harap ko bago ko kaladkarin ang mukha mo sa semento sa labas. Banta ko habang nakatayo sa ibabaw niya, tila isang reynang nagpaparusa sa kanyang alipin. Ito pa lang ang simula, Angelica. Uubusin kong bawat lakas ninyo hanggang sa kayo mismo magmakaawang tapusin ko ng buhay ninyo. Demetrius POV. Anong ibig mo sabihin na froze lahat ng accounts ko? Bilyonaryong investor ko. Kahapon lang pumasok ang pera. Napakasakit na ng ulo ko. Halos mabasag ang eardrums ko sa lakas ng sarili kong sigaw sa telepono habang pabalik-balik ako sa loob ng aking malawak na opisina. Ang mamahaling leather sofa, ang mga painting na nagkakahalaga ng 100,000, lahat ng karangyaang pinaghirapan kong itayo sa pamamagitan ng pagtapak sa ibang tao ay tila ba unti-unting naglalaho. Sir Demetrio, binaligtad po tayo ng Vanjas Holdings. Nautal na sagot ng aking chief accountant sa kabilang linya. Naririnig kong panginginig ng boses niya. May isinampang emergency petition sa korte ang abogado ni Miss Roxanne Velez. Ginamit nila ang mga nakaraang anomalya sa buwis ng kumpanya. Mga dokumentong akala natin ay nabaon na natin noong nakaraang taon. Dahil sa sugnay sa kontrata na pirmahan niyo kahapon, otomatiko na may karapatan silang i-freeze ang ating operasyon at ari-arian para maprotektahan ng kanilang investment. Tangina! Sinago ko sa bibalibag ng telepono sa pader. Nabasag ito sa semento. Gumuho ang aking mundo. Ang kontratang akala ko'y salbabida ay siya palang lubi na magbibigti sa akin. Paano nalaman ni Rosana Velez ang tungkol sa mga peking resibo at tax evasion ng kumpanya? Ang mga dokumentong yon ay tanging ako, ang accountant ko at si Rosana lang ang nakakaalam. Si Rosana, bigla akong binalot ng malamig na pawis. Naalala ko mukha ni Roxanne kahapon sa boardroom.
Ang ngiti niya, ang matatalas niyang mata. Imposible. Patay na si Rosana. Ako mismo nakakita sa dugong katawan niya nang ihagis ko siya sa balkon at ipatapon sa bangin. Hindi lang basta bumukas ang pinto ng opisina ko, marasong tinulak sa pader. Pumasok ang 5 lalaki na ka-uniforme ng pulis, kasunod ang ilang lalaking nakasuot na may bitbit na mga kahon at dokumento. At sa gitna nila, naglalakad na may marangya ngunit nakakatakot na tindig si Roxanne Velez. O kung sino man ang demonyong sumasapi sa mukhang yun. Anong kahangalan nito, Roxanne? Sigaw ko. Sinubukang itagong takot sa pamamagitan ng galit. Humakbang ako palapit sa kanya. Sinasarang distansya namin. Pumasok ka sa opisina ko na parang ikaw may-ari. Pwede kitang idemanda ng trespassing. Huminto siya sa harap ko. Dahan-dahan niyang tinanggal ng kanyang itim na sunglasses. Isinabit ito sa leeg ng kanyang mamahaling pulang terno at tinitigan ako. Walang kahit na anong emosyon sa kanyang mukha. Purong yelo. Demanda para sa trespassing? Natawa siya ng bahagya. Isang maikli at nakakangiting tawa na nagpatindig ng balahibo ko. Mr. Valdez, mukhang hindi mo binabasa ang fine print ng kontratang labis mong kinakatuwa kahapon. Sa oras na mapatunayang may pandarayang iyong kumpanya, ang 50% ng shares mo ay otomatikong ililipat sa Vanjas Holdings bilang danyos. At dahil napatunayan na ng korte ang krimen mo sa buwis 10 minutong nakalipas, hindi mo na opisina ito. Akin ang buong gusaling ito. Akin na ang Valdez Logistics. Hayop ka! Niloko mo ko! Buliw ko. Ang galit ay tuluyan ng lumamon sa natitira kong katinuan. Ang nakikita ko na lang sa harap ko ay mukha ng asawa kong dati ay ginagawa kong punching bag kapag bad trip ako sa negosyo. Rosana, ikaw yan. Alam kong ikaw yan. Nagparitokay ka lang pero kilala kong bawat galaw mo. Akala mo ba matatakot mo ko dahil mayaman ka na ngayon? Sa sobrang puot ko, itinaas kong aking kanang kamay, ikinuyom kong aking suntok at buong lakas ko tong sinugod sa kanyang muka. Eksakto sa ginagawa ko noon sa tuwing nagmamakaawa siya sa akin. Ngunit bago pa man dumanas ang kamao ko sa balat niya, isang napakabilis at napakalakas na bultong humarang sa paningin ko. Isang solidong suntok sa panga ang natanggap ko mula kay Marco. Ang kanyang naglalakihang bodyguard. Nakarinig ako ng lagotok sa aking pangat ang lasa ng sarili kong dugo ay agad na napuno sa aking bibig. Nawalan ako ng balance at marahas akong bumagsak sa sahig. Nakatihaya sa harap ng aking sariling lamesa. Nangihina akong tumingala. Lumapit si Rosana o si Roxanne at dahan-dahan siyang makbang at ang dulo ng kanyang matalim na pulang stiletto ay mariin niyang itinapak sa aking kanang kamay na nakalatag sa sahig. Ah! Napasigaw ako sa tindi ng sakit na bumaon ng takong ng sapatos niya sa aking mga daliri. Sinubukan kong bawiin ang kamay ko pero mas lalo siyang dumiin at tila ba dinudurog ang aking mga buto. Ang dumi mo pa ring lumaban, Demetrio. Bulong niya habang nakadungaw sa akin. Ang boses niya ay walang kaibahan sa isang hatol ng kamatayan. Palaging kamay at dahas ang ginagamit mo sa mga tao na sa tingin mo ay mas mahina sa'yo. Pero ngayon, ikaw ang nasa ilalim ko. Ako nang may-ari ng lahat ng sayo. Ang pera mo, ang kumpanya mo at sa madaling panahon, pati na ang kalayaan mo. Inalis niyang kanyang sapato sa dugo ang kamay ko at lumingon sa mga pulis. Dalhin niyo na yan. Ayoko makakita ng basura sa bago kong opisina. Angelica's POV. Walang kwenta kang lalaki na Demetrio! Hysterical kong sinigaw. Habang nagwawala sa loob ng kotse, kanina ko pa sinusubukang tawagan si Demetrio, pero diretso sa voicemail ang lahat ng linya niya. Balita ko nilusob ng mga pulis at ng babaeng demonyong si Roxanne Velez ang opisina niya. Frozen ang lahat ng accounts namin, pati ang credit card na gamit ko kahapon sa butik na naging mitya ng aking pinakamalaking kahihiyan ay hindi na mapakinabangan. Hinawakan ko ang aking kaliwang pisngi. Masakit pa rin to. May pasa at pamamaga mula sa malupit na sampal ng babaeng yan kahapon. Rosana, alam kong ikaw yan. Nabuhay ka mula sa bangin. Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig ang aking buong katawan sa galit at kilabot. Kung nagawa kitang ipapatay noon, magagawa ko ulit ngayon. At sisiguraduhin ko sa pagkakataong ito, abo mo na lang ang matitira. Hindi ako papayag na matalo. Hindi ako babalik sa pagiging mahirap at pulubi. Ginamit kong aking huling alas. Nagmaneho ako patungo sa isang madilim, mabaho at liblib na iskinita sa Tondo. Isang lugar na malayo sa maraming mundong kinasanayan ko.
Doon ay nakatakda kong makatraffic ang isang kilabot na hitman na nagngangalang Hector. Si Hector ang gumagawa ng mga maruruming trabaho para sa mga mayayaman na may tinatagong lihim. Pumasok ako sa isang abandonadong bodega ng mga lumang gulong. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakaupo isang lalaki may malaking pilat sa muka. Humihit-hit ng sigarilyo. Si Hector. Akala ko ba nakatira ka na sa mansyon? Magandang binibini. Bakit napadpad ang isang anghel na tulad mo sa madilim kong lungga? Panguuyam ni Hector habang binubuga ang usok sa mukha ko. Inubo ko ng bahagya pero pinanatili ko ang matapang kong tindig. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang piraso ng litrato. Ang palihim kong pagkuha sa mukha ni Roxanne Velez mula sa isang business magazine. Ibinagsak ko ito sa mesa. Gusto kong mawala sa mundong babaeng yan. Mariin kong sabi, ang aking malaanghel na boses ay napalitan ng purong lason. Gawin mong lahat. Ayoko makakita ng kahit na isang bakas ng katawan niya. Gusto ko, bago siya mamatay, pahirapan mo siya. Ipaamoy mo sa kanyang sarili niyang dugo. Tinignan ni Hector ang litrato at tinaasan ako ng kilay. Miss Roxanne Velez, ang bagong reyna ng Velez Empire. Malaking isda ito, ma'am. Napakalaking tao. Mapanganib ang binabalak mo. Alam ko, kaya nga ikaw ang pinuntahan ko. Singhal ko. Binuksan kong aking bag at nilabas ang isang maliit na velvet box. Doon nakalagay ang aking huling natitirang kayamanan. Isang mamahaling diamond heirloom necklace na ninakaw ko pa sa lola ni Dimitrio bago tumamatay. Yan ang bayad. Higit sa 5 milyong pisong halaga niya kung ibibenta mo sa black market. Sapat na ba yan para sa buhay ng isang peking bilyonaryo? Kinuha ni Hector ang kwintas. Tinignan sa ilalim ng liwanag at tumiti ng isang nakakasukang ngiti. Madaling kausap, magandang binibini. Basta ba sapat ang bayad kahit na presidente ay kaya kong itumba. Ihanda mo ng selebrasyon mo. Sa loob ng 48 hours, ibabalita ko sa'yo ang pagkamatay ng kalaban mo. Kuminga ako ng malalim, nakaramdam ako ng matinding tagumpay. Matalino ka nga, Rosana, pero mas tuso ako. Lumabas ako ng bodega na may ngiti sa aking mga labi habang naglalakad ako pabalik sa aking kotse sa madilim na iskinita. Iniisip ko na kung anong muling akitin si Dimitri para bawin ang lahat kapag nawala ng sagabal. Ngunit pagliko ko sa isang kanto, isang itim na van na walang plakang biglang huminto sa mismong harap ko. Nagpalabas na nakakabinging tunog ng preno. Bumukas ang pinto ng van. Dalawang naglalakihang lalaki na kamaskarang mabilis na sumugod sa akin. Anong? Bitawan niyo ako! Sino kayo? Sinigaw ko habang nagpupumiglas. Sinubukan kong gamitin ang aking mga kuko para kalbutin sila. Ngunit bago pa ako makagawa ng malakas na ingay, isang kamay na may basang tela ang marahas na tinakip sa aking ilong at bibig. Amoy chloroform, ang matamis ngunit nakakahilong kemikal ay agad na pumasok sa aking baga. Lumabo ang aking paningin, nanghina ang aking tuhod at bago tuluyang magdilim ang aking buong paligid, narinig kong siyang pamilyar at malamig na boses mula sa loob ng van. Dalhin na yan sa kuta, maglalaro tayo. Rosana's POV. Isang balde na may yelong tubig ang marahas na sumalubong sa mukha ni Angelica. Napasinghap siya at biglang nagangat ng ulo at marahas na umubo habang pilit na humihinga. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hilakbot. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Nandito kami sa isang abandonadong bodega na mga barko sa may pantalan. Madilim, mabaho at tangi isang bumbilya sa itaas ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang pwesto. Nakatali ang kanyang kamay at paa sa isang lumang silyang bakal. Ang kanyang puting dress na suot kahapon ay marumi na, basa at punong-puno ng grasa. Sa harap niya nakaupo ako sa isang komportableng leather armchair. Dahan-dahan ko inikot ang tasa ng mainit na tsaa na hawak ko bago humigop ng kaunti. Sa tabi ko nakatayong isang lalaki na may malaking pilat sa muka. Si Hector. Ang hitman na binayaran niya kahapon gamit ang ninakaw niyang kwintas. Hector, bakit? Bakit mo ko ginaganito? Nangangatog ang boses ni Angelica. Ang kanyang malaanghel na mukha ay punong-puno na ngayon ng sipon, luha at mahaskara na humula sa kanyang mga pisngi. Binayaran kita! Binigay ko sa iyong kwintas! Natawan ng mahina si Hector bago nilabas ang velvet box mula sa kanyang bulsa at nilapag to sa maliit na lamesa sa tabi ko. Pasensya na miss, mas malaki ang bayad ng reyna.
At higit sa lahat, ayaw ko mamatay ng maaga dahil sa pagkagago mo. Marco, bigyan mo ng tip si Hector at papasukin ang susunod na bahagi ng plano. Utos ko nang hindi man lang tumitingin sa kanila. Yumuko si Hector bilang paggalang bago kinuha ang isang makapal na sobre ng pera mula kay Marco at mabilis na lumabas ng silid. Ngayon kaming tatlo na lang ni Marco at Angelica ang natira sa madilim na sulok na ito. Ibinaba kong aking tasa. Tumayo ako at ang bawat takbang ng aking pulang sapatos ay tila ba tunog na paparating na hatol sa pandinig ni Angelica. Lumapit ako sa kanya. Kinuha kong isang matalim na scalpel mula sa bulsa ng aking terno, isang surgical knife na ginagamit ng mga doktor para buuin ang mukha ko noon. Ininampi kong malamig na bakal sa kanyang kanang pisngi. Natatakot ka ba, Angelica? Bulong ko. Dahan-dahang ginagapang ang dulo ng kutsilyo pababa sa kanyang panga. Nanginginig ka. Naalala mo ba nung nakalood ako sa sahig ng silid tulugan ko habang hinihila ni Demetrio ang buhok ko? Habang sumusuka ako ng dugo, anong ginawa mo noon? Hindi ba nakatayo ka lang? Humahagikik ka pa nga at parang hawak ang basa ng alak ko. Rosana, pakiusap. Nagkamali ako. Patawarin mo ko. Biglang humagulhol si Angelica. Ginamit niya muli ang kanyang sining ng pag-arte, ang kanyang maamong boses na laging nagpapalambot sa puso ng mga tao. Si Demetrio may kasalanan ng lahat. Siyang nambugbog sa'yo. Pinilit niya lang ako. Tinakot niya ako na papatay niya rin ako kapag hindi ko siya sinunod, Rosana. Magpinsan tayo. Parang kapatid ang turing ko sa'yo. Kapatid? Natawa ko ng malakas. Isang malamig at walang pusong tawa na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Kapatid ba ang tawag sa taong lumalamon sa asawa ng may asawa? Kapatid bang tawag sa taong nanonood habang pinapatay ang nagpatira at nagpakain sa kanya? Biglang nagbagong timpla ng mukha ko. Nawala ang tawa at pinalitan ng purong galit. Inilapit kong aking mukha sa kanya sapat para makita niyang galit sa aking mga mata. Huwag mo kong madaan sa peking pagayak mo, Angelica, dahil alam kong gaano kaitim ang kaluluwa mo. Mas masahol ka pa kay Demetrio. Dahil si Demetrio hayop talaga siya mula sa simula. Pero ikaw, nagkunwari kang anghel para lang saksakin ako sa likod. Bahagya kong ibinaon ang dulo ng scalpel sa kanyang kaliwang pisngi. Hindi malalim para pumatay, pero sapat para gumuhit ang isang tuwid na linya ng dugo. Ang mukha ko! Ang mukha ko! Tili ni Angelica habang pilit na nilalayo ang kanyang ulo, ngunit tinawakan ni Marco ang kanyang buhok para hindi siya makagalaw. Yan ang unang bayad sa bawat sampal at sipa na binigay mo sa akin sa pamamagitan ng mga utos mo kay Demetrio. Malamig kong saad habang pinupunasan ng dugo sa kutsilyo gamit ang isang puting panyo. At huwag kang mag-alala, hindi ko dito tatapusin ang buhay mo. Mas masarap kang panoorin kapag kasama mong mahal mo si Demetrio na sabay na nasasunog sa impyerno. Kinuha kong cellphone ni Angelica mula sa lamesa at hinanap kong numero ni Demetrio. Marco, ihanda ang mensahe. Oras na para papuntahin ang asawa ko sa kanyang sariling bitag. Demetrio's POV. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatitig sa screen ng aking sirang cellphone. Isang text message ang pumasok mula sa number ni Angelica. Isang oras ko na siyang hinahanap matapos akong palayasin ng mga pulis sa sarili kong kumpanya gamit ang isang peking dokumento na dala ng bilyonaryong si Roxanne Velez. Demetrio, tulungan mo ko. Hawak ako ni Rosana sa lumang bodega sa Pantalan. Punta ka na mag-isa. Kung ayaw mo mamatay ako, alam niya ng lahat. Alam niya ng ginawa natin sa kanya. Tangina, buhay ka nga, Rosana. Sinigaw ko sa loob ng aking kotse, sabay bagsak ng kamao sa manibela. Ang takot na kanina pa sumasakal sa akin ay biglang napalitan ng puro nag-aalab na galit. Kung nabuhay man siya mula sa pagkakahulog sa bangin na yon, kung nagawa niya mang magparitoke at kumuha ng bilyonaryong kakampi, hindi ako papayag na sirain niya ang buhay ko ng tuluyan. Ang Valdez Logistics ay sa akin. Ang pera ay sa akin. Mabilis kong binuksan ang aking glove compartment. Doon nakalagay ang aking caliber 45 na baril at kinasa ko to. Ang tunog ng bakal ay nagbibigay sa akin ng huwad na lakas ng loob. Kung kailangang patayin kita, sa ikalawang pagkakataon, Rosana, gagawin ko at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, dudurugin ko ng bungo mo.
Pinaharurot ko ang kotse patungo sa pantalan. Gabi na't madilim at tangi ang liwanag ng buwan ang tumatama sa mga kalawanging container vans ng mga abandonadong bodega. Pumasok ako sa munting eskinita kung nasaan ang lumang bodega ng mga barko. Patay ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang tanging ingay ay ang hampas ng alon sa semento at ang huni ng mga kuliglig. Bumaba ako ng kotse habang mahigpit na nakahawak sa baril na nakatago sa likod ng aking jacket. Marahan kong tinulak ang kalawanging pinto ng bodega. Ang tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang paligid ay madilim at amoy kalawang, langis at natutuyong dugo. Ngunit sa gitna ng malawak na silid, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap ay may isang figura. Angelica! Patakbo ko lumapit nang makita kong aking kabit. Nakahandusay siya sa sahig, nakataling mga kamay sa likod at may bustal ang bibig. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pasa, luha at may sariwang sugat sa pisngi na patuloy na nagpapadali ng dugo. Nang makita niya ako, nalaki ang kanyang mga mata sa takot. Umiling-iling siya ng maras at pilit na umuungol sa likod ng telang nakatakip sa kanyang bibig. Parang sinasabi niyang huwag akong lumapit. Huwag ka matakot, babe. Nandito na ako. Papatayin ko ng hayop na yan. Bago ko pa man matapos ang aking sinasabi, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumukas mula sa itaas. Ang mga malalakas na stadium spotlights ay sumalubog sa aking paningin. Napapikit ako sa tindi ng silaw at napataas ang aking kamay para harangan ng liwanag. Kasabay noon ay narinig ko ang isang pamilyar, suwabe, ngunit nakakakilabot na tunog mula sa viewing deck sa ikalawang palapag ng bodega. Isang mabagal at mapanguyam na palakpak. Welcome sa sarili mong bitag, Demetrio. Isang boses ang narinig ko mula sa itaas. Si Roxanne. Hindi. Si Rosana. Nakatayo siya doon. Nakadungaw sa amin, suot ang isang eleganteng itim na gown na tila bagabi ng isang parangal. Hawak niyang isang baso ng champagne sa kanyang kaliwang kamay. Habang sa kanang kamay naman ay may hawak siyang maliit na remote control. Rosana! Sinigaw ko habang pilit na tinutuon ang aking paningin sa kanya sa kabila ng silaw. Nilabas ko ang aking baril at tinutok ito ng diretso sa kanya. Bumaba ka dito, hayop ka! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kung nagawa kitang itapon sa bangin noon, mas madali kitang mapapatay ngayon! Tumingin si Rosana sa akin at sa kabila ng baril na nakatutok sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umiti, isang ngiting walang bakas ng takot kundi purong pang-uuyam. Gawin mo, Demetrio. Kalabitin mong baril, hamon niya sa akin, habang dahan-dahang humahakbang pababa sa hagdan ng bakal. Ang tunog ng kanyang stiletto ay tila ba tunog ng bawat segundong natitira sa aking buhay. Tignan natin kung sinong unang babagsak sa ating dalawa. Rosana's POV. Ang bawat takbang na aking pulang stiletto sa hagdan ng bakal ay tila hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Hawak pa rin ni Demetrio ang kanyang caliber 45. Nanginginig ang dulo ng baril na nakatutok ng diretso sa aking noo habang lumalapit ako sa kanya. Ang mukha niya ay kombinasyon ng matinding galit at namumuong takot. Isang patak na malamig na pawis ang gumapang sa kanyang leeg. Isang hakbang para sana. Isang hakbang pat isasabog ko talagang utak mo. Asik niya. Sumisigaw upang pagtakpan ng pangangatog ng kanyang sariling boses. Sa ilalim, si Angelica ay patuloy na umiiyak at nagpupumiglas. Pilit na gumagapang papalayo sa amin. Huminto ako sa huling baitang ng hagdan. 2 metro na lang ang distansya namin sa isa't isa. Ang dulo ng kanyang baril ay isang kalabit na lang mula sa aking muka. Ngunit sa halip na umatras, dahan-dahan kong inilapit ang aking noo sa dulo ng bakal. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang nanlilisik na mga mata. Walang kurap, walang takot. Gawin mo, Demetrio. Hamon ko sa isang napakalamig na boses. Kalabitin mo. Di ba diyan ka naman magaling? Ang saktan ako kapag hindi ako makalaban. Ang itapon ako sa balkonahe ng duguan. Sige na, patunayan mo sa akin na lalaki ka. Tang ina mo! Isang ugat ang pumutok sa kanyang leeg sa matinding galit. Humigpit ang kapit ng kanyang daliri sa trigger. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Dahil mayaman ka na ngayon? Papatayin kita! Gawin mo! Pero bago mo hilayin ang gatilyo, lumingon ka muna sa likod mo. Ngiti ko na may halong pangingisda. Bahagyang nangunang pag-alinlangan sa mga mata ni Demetrio.
Palihim niyang ibinaling ang kanyang paningin sa paligid at doon unti-unti siyang napaatras. Mula sa madidilim na sulok ng itaas na palapag ng bodega, sabay-sabay na bumukas ang malilit na pulang ilaw, mga laser dots mula sa sniper rifles na mga tauhan ni Marco. 3 pulang tuldok nang eksakto nakatutok sa kanyang noo, sa kanyang puso at sa kamay niyang may hawak ng baril. Sa isang kalabit ko lang ng remote sa aking kamay, magiging tadtad na balang kanyang katawan. Bago pa man niya matapuan ang tingin ng trigger, kasabay nun ay biglang bumukas ang malaking sliding door ng bodega. Hindi mga tauhan ko ang pumasok kundi si Marco na may kasamang 200 reporter mula sa iba't ibang malalaking TV networks. May bit-bit na mga naglalakihang kamera na may nakakasilaw na flash. Kasunod nilang isang pangkat na mga pulis na nakataas sa mga kalasag at baril. "Ibaba mong baril, Demetrio Valdez! Pinaliligiran ka na namin!" Sigaw ng hepe ng mga pulis sa pamagitan ng megaphone. Anong? Nabitawan ni Dimitri yung kanyang baril. Lumabak sa semento at tumingon siya sa mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato at video. "Anong ibig sabihin nito?" "Ang ibig sabihin niyan, Dimitrio, huling gabi mo na to bilang isang malayang tao." Sagot ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa tabi ni Marco. Kinuha ko isang tablet mula sa kanya at ipinakita kay Dimitri yung screen. Ang buong eksenang ito, mula sa pagpasok mo, sa pag-amin mo itinapon mo ko sa bangin hanggang sa pagtutok mo ng baril sa akin ay naka-livestream. At sa lahat ng balita sa ngayong bansa at ang mga ebidensyang hawak ko tungkol sa pangbubugbog mo sa akin noon, kasalukuyan ang binabasa ng buong Pilipinas. Napatingin si Demetrio sa mga kamera. Pagkatapos ay Angelica na ngayon tuluyan ng nawalan ng lakas at napahandusay sa semento habang nakuhanan din ng videong dugo ang muka. Ang karaang niyaan at ego at ang kapangyarihang pinagmamalaki niya ay gumuho sa loob ng 1 segundo sa harap ng buong mamamayan. "Hayop ka, Rosana! Sinira mo ko!" Pabulong yung sulyap habang dahan-dahang lumalapit ang mga pulis para pusasan ang kanyang mga kamay sa likod. "Hindi ko sinira ang buhay mo, Demetrio." Malamig kong huling hirit habang tinitingnan siya na kinakaladkad palabas ng bodega. "Ibinalik ko lang sa iyong impyernong ikaw mismo nagumpisa." Demetrio's POV. Ang ingay sa loob ng courtroom ay parang ugong ng milyong-milyong bubuyog na dahan-dahang ngumunguya sa utak ko. Ang mga tunog ng mga kamera ng media sa likod ng gallery ay walang tigil sa pagkuha ng aking mukha. Nakayuko ako, nakapatong ang aking mga kamay na may posas sa ibabaw ng wooden table. Suot kong kulay orange ng uniform ng preso. Masakit ang aking buong katawan. 3 araw na ako hindi nakakatulog ng maayos sa loob ng masikip at mabahong selda. Sa tabi ko nakaupo si Angelica. Wala nang maamot maganda niyang muka. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. May malaking puting gasa sa kanyang kaliwang pisngi kung saan iniwan ni Rosana ang marka ng kanyang paghihiganti. Panay ang hikbi niya, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga nakaposes na kamay upang iwasan ang mga lente ng media. Tumahimik ang lahat. Ang korte ay nasa session na. Maring hampas ng gaven ng hukom na nagpatahimik sa buong silid. Tumayong abogado, kinuha ni Rosana para sa prosecution, ang pinakamagaling at pinakamahal na trial lawyer sa bansa. Humakbang ito sa gitna, bitbit ang isang flash drive. "Your Honor, nais po naming iharap sa korte ang mga huling ebidensya na magpapatunay na ang mga nasasakdal ay walang awang nagplano at nagsagawa ng pagpaslang sa aking kliyente na milagrong nabuhay." Saad ng abogado sa isang mariin at malamig na boses. Pinihit niya ang projector. Sa malaking screen sa pader, biglang lumabas ang isang video. Ito ang nakatagong CCTV footage mula sa aming silid-tulugan 3 buwan na nakakalipas. Kitang-kita doon kung paano ko sinabunutan si Rosana. Rinig na rinig ang malakas na pak ng sampal ko, ang pagputok ng kanyang kilay at ang boses ni Angelica na humahagik-hik habang sinasabi ang mga salitang, "Babe, baka mamatay yan. Mahirapan pa tayong magtago ng bangkay." "Wag, patayin niyo yan. Pakiusap, patayin niyo yan." Tiling ni Angelica. Tuluyan na nagpanik habang naririnig ang sarili niyang boses ng demonyo sa buong korte. Pinalo ng mga jail guards ang lamesa para patahimikin siya. Hindi pa doon natapos. Kasunod ang pinalabas ang live recording sa bodega sa Pantalan kung saan malinaw ko inamin na tinapon ko si Rosana sa bangin habang nakatutok ang baril ko sa kanya. At bilang pangwakas, tumayo sa witness stand si Hector, ang hitman na binayaran ni Angelica. Nilatag niya ang velvet box
Naglalaman ng diamond necklace at ang pirma ni Angelica sa isang kasunduan para ipapatay si Roxanne Velez. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran, Your Honor. Pagtatapos ng prosecution, ang mga nasasakdal ay hindi nang basta nagtaksil sila, ay mga halimaw na nagtangkang kumitil ng buhay para sa pera at luho. Nanghinang aking mga tuhod, tumingin ako sa pwesto ng mga manunood. Doon sa unang hanay, nakaupo si Rosana. Eleganteng-elegante siya sa kanyang puting terno. Ang kanyang maikling kulay aserong buhok ay maayos na nakastyle. Nakakross ang kanyang mga binti at may hawak siyang maliit na tumbler kung saan dahan-dahan siyang umiinom ng tubig. Na magtamang aming mga mata, hindi siya umiwas. Tinitigan niya ako na may purong panunupil. Walang galit, walang lungkot. Ang tingin niya ay tingin ng isang taong nakatapak ng isang nakakadiring insekto. Tumayo ang hukom para basahin ang hatol. Buong lakas kong ipinikit ng aking mga mata, nagdarasal sa Diyos na matagal ko nang kinalimutan. Matapos suriin ang lahat ng mga ebidensya at testimonya, napatunayan ng korteng ito na walang makatuwirang pagdududa na sina Dimitrio Valdez at Angelica Santos ay nagkasala sa mga krimeng frustrated murder, severe physical abuse at conspiracy to commit murder. Ang boses ng hukom ay tila kulog sa aking pandinig. Kinahatulan ko kayo ng parusang reclusion perpetua upang haba buhay na pagkabilanggo ng walang anumang karapatan sa parol. Ang huling hampas ng gavel ay tila naging mitya ng pagtatapos ng aking buhay. Napasubsob ako sa lamesa, tuluyan ang naiyak tulad ng isang bata. Sa tabi ko si Angelica ay nagwawala, sumisigaw at nagmamasid sa mga gwardya habang pilit siyang kinakaladkad palabas. Rosana, patawarin mo ko, Rosana, hindi ko sinasadya. Sigaw ko habang hinihila din ako ng mga pulis. Ngunit bago ko tuluyang mailabas sa pinto, nakita ko si Rosana na dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kanyang jacket. Binalingan ako ng isang huling ngiti, isang ngiti ng tagumpay, bago tuluyang tumalikod at lumakad palabas. Iniwan kaming dalawa sa madilim na tadhana na kami mismo ang gumawa. Rosana's POV. Mabibigat at mararahas ang tunog ng bawat bakal ng pinto na bumubukas at sumasara sa likuran ko habang naglalakad ako sa mahaba, madilim at amoy amag na pasilyo ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Kasabay ng bawat takbang ko ang malalakas na hiyaw, mura at kalampag ng mga preso mula sa kanilang mga selda. Ngunit wala akong nararamdamang takot. Walang-wala ito kumpara sa takot na ibinaon sa akin ng dalawang taong bibisitahin ko ngayon. Dito po, Senyora Roxanne. Magalang na wika ng jail warden habang binubuksan ng isang mabigat na pintong bakal patungo sa isang pribadong visitation room. Sumunod sa akin si Mariko na nanatiling alertong mga mata. Sa loob ng silid ay may isang makapal na glass partition na naghihiwalay sa dalawang panig at dalawang lumang upo ang bakal sa kabilang banda. Dahil sa kapangyarihan at perang hawak ng Velez Empire ay nagawa kong hilingin na pagsamahin sa isang silidang dalawang kriminal na sumira sa buhay ko. Isang huling pagkakataon para makita kong bunga ng aking mga itinanim. Ilang minuto ang lumipas. Bago bumukas ang pinto sa kabilang panig ng salamin, dalawang jail guards ang pumasok. Kinaladkad ang dalawang figura na halos hindi ko na makilala. Si Demetrio, ang lalaking dating nanginginig sa bango ng mamahaling pabango at nakasuot ng plantsadong designer suits. Ngayon ay kalunos-lunos ang itsura. Payat na payat siya. Lubog ang mga pisngi at pulang-pulang balat dahil sa kawalan ng sinag ng araw. Kalbo na ang kanyang ulo at may malaking pasasya sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Patunay na hindi madali ang buhay sa loob para sa isang dating mayamang boss na walang alam gawin o hindi manakit ng mahihina. Sa tabi niya ay si Angelica. Ang malaanghel niyang kagandahan ay tuluyan ng binura ng realidad ng bilangguan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may mga kuto. Ang kanyang balat ay tila mga pantal at sugat dahil sa dumi ng selda at ang markang iniwan ko sa kanyang kaliwang pisngi ay naging isang pangit at maitim na pilat. Nang mag-angat sila ng tingin at nakita ako sa kabilang panig ng salamin, nanlalaki ang kanilang mga mata. Agad silang sumugod sa salamin. Marahas na hinampas ang kanilang mga nakaposes na kamay sa makapal na bubog. Rosana, pakiusap! Hysterical na tili ni Angelica. Ang kanyang boses ay matinis, basag at punong-puno ng desperasyon. Kinuha niya ang lumang teleponong nakasabit sa dingding para marinig ko siya. Patawarin mo ko. Hindi ko na kaya dito. Gabi-gabi ako sinasaktan ng mga kasama ko sa selda. Rosana,
Magkamag-anak tayo. Pakiusap, gamitin mong pera mo para mag-apela ang kaso ko. Magiging katulong mo ko. Magiging asa mo ko. Basta ilabas mo lang ako sa impyernong ito. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono sa panig ko. Nilapat to sa aking tenga, ngunit nanatili akong tahimik. Pinanood ko lang siyang umiyak ng dugo at sipon sa harap ko. Agad namang inago ni Dimitri yung telepono mula sa mga kamay ni Angelica. Muntik na silang mag-away sa harap ng mga gwardya. Rosana, asawa ko. Umiiyak na pagsusumamo ni Dimitrio. Ang kanyang mga labi nanginginig. Patawarin mo ko. Naging hayop ako sa'yo noon. Pero mahal kita, Rosana. Alam ko na may natitira pang pag-ibig sa puso mo para sa akin. Hindi mo kaya makita ako nabubulok dito, hindi ba? Pakiusap, tulungan mo ko. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Luluhod ako sa harap mo araw-araw. Tinitigan ko si Demetrio ng diretso sa kanyang lumuluhang mga mata. Isang matalim, malamig at walang konting emosyong tingin ang sinukli ko sa kanya. Pagkatapos dahan-dahan akong ngumiti. Isang ngiti na nagdala ng agarang kilabot sa kanilang dalawa, dahilan upang matigil sila sa kanilang pagmamakaawa. Asawa? Pag-ibig? Kamag-anak? Panimula ko. Ang aking boses ay suwabe, ngunit puno ng talim sa kabilang linya. Ang kakapal ng mukha nyo. Nung nakaluhod ako sa sahig ng sarili kong kwarto, duguan, basag ang mga buto, at nagmamakaawa sa inyo ni tigil ang pangbubugbog. Nakinig ba kayo? Noong umiiyak ako habang pinapanood kayo magtalik sa kama ko. Naawa ba kayo? Napayo ko si Demetrio habang si Angelica ay patuloy na umiling-iling. Humihikbi ng malakas. Humingi ako ng konting awa nung gabi. Inihagis mo ko sa balkonahe, Demetrio. Pero anong sinagot mo? Isang sipa sa tiyan ko. Pagpapatuloy ko, dumiin ang hawak ko sa telepono. Ngayon, gusto niyo na tulungan ko kayo? Nandito ko ngayon hindi para kaawaan kayo. Nandito ko para saksihan ang huling hininga ng inyong dignidad. Inilapit ko pang aking mukha sa salamin, sapat para makita nilang kawalan ng takot sa aking mga mata. Mabulok kayo dito, Demetrio. Mag-away kayo. Magsakalan kahit maranasan ninyong bawat segundo ng impyernong kayo mismo ang nagtayo para sa sarili ninyo. Ang Rosana na naging basahan ninyo'y matagal ng patay sa ilalim ng bangin. At ang Roxana na sa harap ninyo ngayon ay ang Reynang wawasak sa inyo. Binitawan kong telepono. Hinayaan ko itong sumabit at dumana sa pader habang naririnig ko pa rin ang malalakas na hiyaw, pagmamakaawat kalampag ni Dimitri at Angelica sa salamin. Tumalikod ako, inayos kong aking mamahaling jacket at lumakad palabas ng silid ng may mataas na tindig. Sa bawat takbang ko palayo sa kanila, nararamdaman ko ang pagkaguman ng aking dibdib. Ang bawat pasa, bawat dugo at bawat luha ko noon ay nabayaran na ngayon ng buong buo. Malamig at marahas ang ihip ng hangin dito sa helipad ng Vengeance Tower, ang pinakamataas na dambana ng aking tagumpay na nakatayo sa gitna ng makabagong lungsod. Mula dito sa itaas, tanaw kong buong Maynila, ang mga ilaw ng mga sasakyan na parang mga langgam, ang naglalakihang mga gusali at ang unti-unting paglubog ng araw na nag-iwan ng kulay dugong kalangitan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay, hinawakan ko ang aking kaliwang kilat, hinahaplos ang malit at pino ng pilat na iniwan ng nakaraan. Nung unang buwan ko matapos ang operasyon, tuwing hawakan kong pilat na to, matinding galit at sakit sa dibdib ang nararamdaman ko. Ngunit ngayon, wala na akong maramdaman na kahit na anong kirot. Ang natitira na lamang ay ang pakiramdam ng isang mandirigma na katatapos lang manalo sa pinakamadugong digmaan sa kanyang buhay. Senyora Rosana, isang pamilyar at baritonong boses ang narinig ko mula sa aking likuran sa kabila ng ingay ng hangin. Si Marco, naglalakad siya papalapit sa akin, bitbit ang isang pirasong itim na leather folder. Huminto siya sa aking tabi na may malaking paggalang. Ang kanyang tindig ay nananatiling tapat na bantay ng aking trono. Balita mula sa korte, senyora. Ang lahat ng ari-arian, lupain at natitirang bank accounts na nakapangalan kay Demetrio Valdez at sa Valdez Logistics ay opisyal lang nailipat sa ilalim ng Vengeance Holdings. Pagkatapos ng huling pirma ng huwes kaninang hapon, wala na silang kahit na isang kusing. Ang mansyon kung saan kanila pinahirapan ay gigibain na bukas para itayo ang bagong foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang totoong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang ngiting ito ay hindi na puno ng laso na paghihiganti. Ito ay ngiti ng isang reynang nakamit ang ganap na hustisya.
Ang mansyon na naging piitan ko ay magiging silungan na ngayon ng mga taong tulad ko noon. Isang magandang paraan para burahin ang dumi ng kanilang pangalan. Salamat Marco sa lahat ng tulong mo at kay Don Fernando. Wika ko habang humaharap sa kanya. Tungkulin ko po ito, senyora. At para kay Don Fernando, ikaw ang pinakamalaking karangalan ng kanyang pamilya. Pinatunayan mo na isang pusong binuhat mula sa abo ay hindi kailanman muling madudurog. Sagot ni Marco nang may tipid ngunit totoong ngiti. Isinama niyang pag-abot sa akin ng aking mamahaling sunglasses. Nakahanda na pong private helicopter. Ang inyong flight patungong Paris para sa global expansion ng Veles Empire ay aalis sa loob ng 30 minuto. Sinuot ko ang aking shades. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa lungsod kung saan ko naranasan na maging basahan, maging martir, bugbugin at iwanang nag-aagaw buhay sa ilalim ng bangin. Ang kwento ng isang battered wife ay opisyal nang nagtapos sa silid ng hukuman at sa likod ng mga rehas ng bilibid. Wala na ang matatakutin, mahina at umiiyak na si Rosana. Ang nakatayo ngayon sa harap ng mundo ay isang babaeng pinatigas ng bawat tadyak at sampal. Isang reyna na lumalaban ng walang kinatatakutan at walang inuurungan. Narinig ko ang malakas na ugong ng propeller ng helicopter habang dahan-dahan itong lumalapag sa helipad. Humakbang ako patungo dito. Ang bawat dait na aking stiletto sa semento ay tila bahuling tuldok sa madilim na kabanata ng aking nakaraan. Maaari nilang sirain ang iyong katawan. Maaari nilang itapon ang iyong dangal sa putikan at maaari ka nilang iwanang mamatay sa dilim. Ngunit sa oras na piliin mong bumangon, hawakan ang sarili mong tadhana at lumaban. Walang sino mang demonyo ang makakaharang sa'yo. Pumasok ako sa loob ng helicopter at sumandal sa marangyang upuan. Habang unti-unting umaangat ang sasakyan patungo sa ulap, naramdaman kong tunay at ganap na kapayapaan. Ako si Rosana at ang aking paghihiganti ay hindi lang basta pagpapakulong sa aking mga kaaway. Ito ay ang pagpili kong maging mas masaya, mas makapangyarihan at mas matatag kaysa sa kahit na sinong sumubok na pumatay sa akin. Grabe, ramdam niyo ba yung lamig sa huling linya niya? Grabe ang kilabot, hustisyang selyado at simentado. Deserve na deserve ni na Dimitri at Angelica ang mabulok sa rehas, hindi ba? Walang kapatapatawad. Pero bago tayo tuluyang magpaalam at patayin ang mic, mag-iiwan muna tayo ng maikling aral mula sa kwentong ito. Alam niyo mga ka-listeners, ang kwento ni Rosana hindi lang basta tungkol sa marahas na paghihiganti. Ang totoong aral dito ay huwag mong hayaang ubusin ng ibang tao ang dangal at ang halaga mo. Ang pag-ibig, hindi yan dahilan para maging punching bag o basahan ng kahit na sino. Magulang mo man, kaibigan o asawa, kapag ang tao ay paulit-ulit ka ng sinasaktan. Hindi na pag-ibig yan, pang-aabuso na yan. At tandaan natin, ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang papayag ka ng tapakan ka. Pwede kang maging mabuti, pero matuto kang lumaban kapag sobra na. Dahil tulad ni Rosana, nasa kamay mo ang kapangyarihang baguhin ng tadhana mo. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa pakikinig sa ating kwento. Huwag niyong kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kakilala. Mag-comment din kayo sa ibaba kung anong paborito niyong eksena. Abangan niyo ang susunod natin na mas intense at mas pinalaking kwento. Ako muli ang inyong paboritong storyteller, si Miss Maria. Nagpapasalamat at nagpapaalala. Lumaban ka dahil ikaw ang reyna ng sarili mong buhay. Bye guys, and see you sa susunod na kwento.